Madayaw Davao, among itanyag kaninyo ang programang saktong kapares sa inyong pamahaw. Serbisyo ug balita, siguradong busog ka. Matag buntag, Davaoenyo ang bida. Kasalo sa inyong pamahaw, kasalo sa balita ug impormasyon. Madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog na makabanlas. Midagay day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom katalagman kalisod batukan. Amo mahon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo, Trabaho magmalahot tayo. ekonomiya agrikultura. Infrastruktura palang buon. Sa kauswagan walay Davaoenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Madayaw Davao! May butag Davaoenyo sa adlong Biyernes live na sab kita via Facebook page sa Madayaw Davao. Ug lain mga balita impormasyon na usab ang ihatod namo kaninyo karong buntaga. Apan una sa tanan aton sang i-welcome ang atong bisita, atong kauban karon. Tawag ba bisita suki. Walay lain, maanyag. Utukan. Kanhimot yan ang Davao. Rakitera, walay lain. Good morning kanimo Hana. Mayong buntag Rial, mayong buntag pod mga Davaoenyos. Kumusta? Okay lang, ikaw mo ang dagang kag-racket mo kay araw ng Davao na. Happy araw ng Davao Day sa atong mga Davaoenyos din ha. Ug ubay-ubay sa mga atong tukyon karong buntaga, busa di na nato padugayon pa para sa Ronda Balita. Gipangunahan sa City Social Welfare and Development Office ang pagpahinumdom sa ika-23 katuig nga anibersaryo sa Sasa Old Airport bombing. Ang dugang detalye sa report ni Potpot Maranyon. Pinaagi sa usa ka mubo apan mahinungdan nga programa gihinumdum sa lokal nga panggamhanan nga gipangunahan sa City Social Welfare and Development Office ang ika-23 katuig sa Sasa Old Airport bombing. Ang maong kalihukan mismong gitambungan ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II kauban si Social Welfare Operations Division Chief Gina Molon, Sasa Barangay Council ug mga daycare workers. Sa maong programa nagpadalasab sa iyang mensahe si Mayor Sebastian Baste Duterte pinaagi kang Vice Mayor Rigo. May this
moment strengthen our shared determination to safeguard the peace and stability we have worked so hard to build. Let us continue building a city known not for tragedy, but for lasting peace, discipline, and compassion. Kauban ang mga survivors o pamilya sa mga biktima, naghalad og bulak, nagdagkot og kandila, ingon man pag-ampo nga gipangunahan ni Father Bong Gonzaga sa mismong lugar diin nahitabo ang pagpamomba. Pipilasab ka mga pamilya sa mga biktima ang nagpaabot sa ilang pasalamat. Usa sa mitambong sa aktibidad si Melanie Alcaria, kauban ang iyang inahan nga si Erlinda Alcaria. Matud pa ni Melanie nga usa ang iyang amahan nga si Tatay Miguel Alcaria nga nakabsan og kinabuhi sa nahitabong pagpamomba. Usa matud pa ka porter ang iyang amahan sa Old Airport. Gikan elementary, high school, college, throughout, nag-support jud sila sa financial needs namo. Not only sa among pagskwela as well as the emotional support. Dako kayong suporta ang Davao City sa among nga pagpuna nga nawala man among kamag-anak kaning kalibutan na pero iladyo gipuna kung unsa man amo ang kinahanglan assist dayon sila. Ug bisan pa man sa nahitabo sa ilang kabanay, mapasalamaton gihapon si Melanie nga wala gayud sila gipasagdan sa lokal nga panggamhanan hangtod sila nakalampos sa ilang pag-eskwela sa iyang igsuon nga si Maylin. Mura sila one call away lang labaw na sa ato ang mayor, VP Sara. Naging part sila sa amo ang journey na karon nakagraduate na ko, naimo na akong engineer, professional life. Mao nang ginaano na ko nga may mo taming inspirasyon sa mga kabataan karon nga maningkamot mag-eskwela kay dili privilege maging scholar sa ato ang lungsod sa Davao. Human sa programa, nakadawat sab og gamay nga hinabang gikan sa lokal nga panggamhanan pinaagi sa CSWDO ang mga survivor o pamilya sa mga biktima, butang nga ilang gipasalamatan. Kahinumdumang Marso 4, 2003, nahitabo ang maong trahedya nga mikalas og 22 ka mga kinabuhi og 113 ka mga individual ang samdan. Sukad niadto padayon ang pagpanday sa lokal nga panggamhanan ug mga pulisiya og programa aron mapakusgan pa ang seguridad sa dakbayan aron malikayan ang susamang insidente. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Naghatag og tabang ang City Government of Davao ubos sa OFW Families Welfare and Crisis Center sa mga pamilya sa OFW nga naapektuhan sa nagpadayong krisis sa Middle East. Ani ang dugang nga detalye. Nakadawat ug nagkariyang tabang ang mga pamilya sa mga overseas Filipino workers kon OFW gikan sa City Government of Davao ubos sa OFW Families Welfare and Crisis Center kon OFWCC nga apektado sa krisis sa Middle East. Nanganda mo sab ang City Social Welfare and Development Office nga nagdumala sa OFWCC ug nagkariyang suporta alang sa mga pamilyang nabilin sa syudad samtang nagtrabaho sa abroad ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Gipasabot nga ang tabang nga ihatag magdepende sa panginahanglanon sa mga OFW ug sa ilang pamilya lakip sa mga unang tabang nga gihatag pang basic needs assistance sama sa financial assistance, food aid, livelihood support ug uban pang essential services. In case of repatriation here sa Davao, the city government is ready for that, and at the same time so as to where or later on we will provide for that if ever lang jud kana lang jud ang among mapaano sa tao nga we are ready to provide sa mga ingana. And at the same time, when it comes to the coordination, dara masulod katong ato ang ginaingon nga since dili ba jud tanan na diri taga Davao. So dara i-refer jud nato na sa ilahang mga LGUs and at the same time with the help of our partner agencies. Padayon nga ginamonitor sa maong center ang kahimtang sa gawa sa nasod, ilabi na human sa misaka nga tensyon sa Middle East. Ang City Government of Davao nga ready og antan jud kaayo mo hatag og services, accessible services para sa ato ang mga OFWs ug sa ilahang mga families. Anda buhatag og mga information and at the same time kung buuli ba sila o dili naa sila'y ready ang city government na maduulan nila
And at the same time, padayon na commit ang city government to, pinaagi sa CSWDO, nga masupport yun sa unsa itong mga tanginahanglanon nila. Gidasig usab pa mga pamilya nga adunay mga paryente sa abroad nga mo contact sa OFW Center pinaagi sa 24-hour hotline 0962-996-6520 o sa landline number nga 082-295-3500 o di kaha sa email nga mao ang ofwcenter.davao city@gmail.com o sa ilang Facebook page nga OFW Families Welfare and Crisis Center Davao City aron makadawat og gustong giya ug tabang. Para sa Mario Davao, ako si Lawrence Igloria. Gatusan ka mga buntis ang nakapahimulos sa mga libreng prenatal services ato sa pagselebrar sa Buntis Day sa Davao City. Aniya ang dugang nga detalye. Gatusan ka mga buntis ang mitambong sa gipahigayong ika-22nd National Buntis Day sa usa ka mall sa syudad sa Davao. Katambayayong sa lokal nga panggamahanan sa Davao ang Philippine Obstetrical and Gynecological Society, Southern Mindanao Chapter, POGS SMC, Department of Health, PhilHealth ug uban pang pribadong sektor sa syudad. Kini usa ka tinuig nga ginapahigayon dungan sa uban pang bahin sa nasod. Kasi dito, di ba, we do that. This is more on antenatal, meaning during the pregnancy, mahibalaan nila kung what to watch out for, which is ginahatag na siya sa prenatal care. Pero dinhi kasi like example na may karon no ang ano is mental health for women, and then we have also disaster preparedness for pregnant women. So dili lang siya how you take your vitamins, the importance of your vitamins, your vaccination, and then how you monitor the baby. Napodong how you yourself, how will you take care of yourself, no? Because kung dili nato na ihatag ang emphasis na ing ana, how can they have a healthy baby kung sila mismo dili okay ya? Lakip sa mga gipanghatag nga libre maong prenatal check-up, ultrasound, vitamins, diapers, baby supplies ug uban pang serbisyong panglawas. Gani gikalipay nila Christine, Esmeralda ug Roseline ang mga libreng serbisyo nga ilang napahimuslan. Of course, ang mga about sa details sa mental health, sa kanang kailangan gud kay nato, especially if first time nimo, if kailangan jud nato knowledge ug awareness ana. So dako po check tabang sa amo. Thankful kayo no kay kanang ngani na mga event kay nagkaroon ang mga buntis og opportunity na ma-heard. And kanang thankful po ko sa SM no na mga opportunity na ngani. Dako siya matabang para sa especially sa mga first time mom ba. So nagpasalamat ko ani nga arrangement or kani nga program. Samtang gipasiugda sa mga tig-organisa ang kahinungdanon sa regular nga prenatal check-up aron masiguro nga luwas ug himsog ang pagmabdo sa mga inahan ug sa ilang mga anak. Para sa Mario Davao, ako si Lawrence Igloria. Libuan ang mitambong sa International Women's Day celebration sa Dakbayan sa Davao. Aniya ang detalye. Kapin 6,000 ka mga kababayin-an og laing grupo ang mitambong sa selebrasyon sa International Women's Day sa Dakbayan nga gipahigayon sa Rizal Park. Sumala ni Lorna Mandin ang labaw sa Integrated Gender and Development Division kun IGDD. Ang misalmot sa Purple Walk naglangkob sa nagkalain-laing sektor sa komunidad. Aduna sa daghang kalalakinan ang niapil lakip na ang miyembro sa men's movement nga nagpakita sa lig-on nga suporta sa advokasya sa kababayen-an. Until na ay babae, na ay bata ang mabiktima sa pagpangabuso, kani susama sa International Women's Day, International Women's Month, maglakaw, magpakita, and this reminds of the struggles as well as ang commitment no, sa babae nga andam siya mulakaw, andam siya mumatag sayo, ipakita sa kalsada nga naay mga ginabitbit na panawagan ang mga babae. Ug maayo nga ang lokal nga panggamahanan na apo din no para maminaw ug pagdawat ani nga mga rekomendasyon, mga proposal. Gipasabot usab ni Mandin nga ang Purple Walk nagsilbing pamaagi sa paghinumdum og pag-usab sa mga katungod sa mga kababayen-an ug mga pakigbisog nga ilang ginaatubang. Ang national government agencies or ang mga offices in government natay ginatawagan plan and budget. So nagapaminaw pud sila kay naay client focus nga pwede pud nilang respondihan. Matod pa niya nga base sa resulta sa baguhay lang na human nga Women's Summit, usa sa mga nag-unang kabalaka sa mga kababayen-an sa mga barangay, mao ang kahimtang sa ekonomiya, apil sab ang dungag nga oportunidad sa panginabuhian, trabaho ug negosyo. Daghan barangay, daghan offices, daghan national government offices, mga NGOs,
mga people's organizations, ano siya, mga eskwelahan, daghan pod. Mga lalaki, men's movement na apod. So, this is a good mix of all stakeholders. Samtang sa dato sa IGDD, mikunhod sa 12 hangtod 13% ang mga kaso ubos sa Republic Act No. 9262 sa Dakbayan. Gikan sa 2024 hangtod 2025. Gawas sa Purple Walk, nagpasundayag pinaagi sa klase-klase ka mga sayaw ang nagkalaing-laing grupo. Usasab ka Zumba ang gipahigayon, din Bibosab nga nakigduyog ang kadaghanan. Sa Marso 21, usasab ka all-women's concert ang ipahigayon. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Davaoeños at tangi sa pagbalik sa Madeo, Davao. Mga residente sa Barangay Balyok nakabenepisyo sa mga serbisyo nga hatod sa LGU. Mutian ang Davao 2026 candidates may bisita sa Paquibato District alang sa ilang community service activity. Araw ng Davao sa distrito, may bisita na sa mga barangay sa syudad. Kalinaw Village nakaserbisyo na o 198 ka mga FR sukad kini giablihan. 2026 Davao City District Skills Olympics nagmalampuson. Kini uguban pang mga balita ug impormasyon sa pagbalik sa Madayao, Davao. Madayao, Madayao, Davao. Mga ate ug kuya, kabalo ba mo? Adunay ordinansa ang City Government of Davao nga i-encourage ang mga Davaoeños to help and support the campaign of the city to combat terrorism. Mao kini ang culture of security. May nakita, dapat magsalita. Unsa ba ang 4 acts of the culture of security? Volunteer. Voluntaryo mo pailawom sa mga inspeksyon sa mga lugar, sama sa mga checkpoints, entrance sa mga establishments, o sa mga venues sa mga selebrasyon o events aron masiguro nga walay nagabitbit og mga ginadiling mga butang sama sa IED, armas, hinagiban, droga ug uban pa. Report. Kung ikaw makabantay og mga kadudahang kalihukan sa usa ka individual o grupo, takip na mga unattended baggage. I-report dayon kini sa pinakaduol nga awtoridad o tawag sa 911. I-report ang mga individual o grupo nga nagapang-recruit para manggubot o gapang-recruit para moapil sa mga teroristang grupo sama sa NPA, ISIS-inspired, lakip niini ang Abu Sayyaf, BIFF ug uban pa. Remind, kanunay nga ipahinumdum sa mga higala ug pamilya ang tanang security, safety ug health regulations dinhi sa Davao City. Participate. Ginaauhag ang tanan nga kanunayon ang aktibong suporta sa pagpatuman sa tanang security measures sa eskwelahan, simbahan, komunidad, ingon man sa opisina o trabahoan. May nakita, dapat magsalita. Kitang tanan adunay responsibilidad ug angay nga mag-igmat sa tanang oras ug panahon. Hinumdumi ang 4 acts of the culture of security. Volunteer, report, remind, and participate. 0908-818-4444. Bata, usaba ka kabiktima sa pagpangabuso o pagpangulata. Ate, kuya, duna ba mo'y kaila nga pinasagdan nga mga bata? I-report tayon kini aron maaksyonan pagpangabuso atong batukan, katungod sa mga bata atong protektahan. Kini nga mga numero atong tawagan: 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4444. Madayao, Madayao, Davao. Mga residente sa Barangay Balyok nakabenepisyo sa mga serbisyo nga hatod sa Davao City LGU. Aniya ang report.
Padayang ginapahigayon ang serbisyo caravan sa lain-laing barangay aron maghatod og libre serbisyo sa mga Davaoenyo. Milabayng adlaw, mga residente sa barangay Balyok sa Talom District ang nakabenepisyo sa mga serbisyo nga hatod ni ini gikan sa lokal ug nasyonal nga panggamhanan. Gipahigayon sa bang libreng anti-rabies vaccination sa City Veterinarian's Office alang sa mga binuhi nga hayop. Din usasab sa mga nakabenepisyo ni ini si Nanay Mary Ann Fano gikan sa Rosalina Village sa maong barangay. Ang akong gipa-inject is katong anti-rabies o dako kong pasalamat nga nani sa among lugar ang city government para sa ilahang caravan. Usasab sa mga gipilahan sa serbisyo caravan ang Philippine Statistics Authority kon PSA. Din nagpadayon ang ilang national ID registration ug ubay-ubay sab ang mikuha sa ilang birth certificate ug marriage certificate. Naghatod sab og libreng mga tambal, check-up ug vitamins ang City Health Office diin ubay-ubay sab ang nag-avail ni ini. Sama na lang ni Nanay Elsa Novina nga nagpa-check up sa iyang uric. At ako kaya mong pasalamat ma'am no kay aside sa kanang magasto pa mig pamasahe, gihatod yun diri ang serbisyo sa government para lang maka-avail ang mga dili pod makaadto sa ilahang mga doktor nga wala po ikagasto. Aduna sab libreng gupit ug palugaw nga gihatod ang mga konsehal sa Tacbayan nga gipanghimuslan sab sa kadaghanan nga residente sa lugar. Sunod semana laing barangay na sab ang hatdan og mga libreng serbisyo pinaagi sa serbisyo caravan. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Nagmalampusong natapos ang tulo ka adlaw nga 2026 Davao City District Skills Olympics. Ang dugang detalye sa report ni Lawrence Sigloria. Nagmalampusong gipahigayon ang 2026 Davao City District Skills Olympics nga mipasundayag sa nagkalain-laing talents ug skills sa mga batan-ong Davaoenyo. Lakip sa mga comparing schools mao ang Wanga National Agricultural School, Provincial Training Center, University of Mindanao, UIC Davao, Carlos P. Garcia Senior High School, Philippine Hair and Beauty Life Skills Incorporation ug uban pang eskwelahan sa Davao City. Ito yung platform na una na dapat natin ipakita agad. And then you will be trained through and through before the Regional Skills Olympics this March. Yung ating mga experts, tulungan natin kung sino yung mananalo sa Regional Skills Olympics. Kasi tayo yung pupunta doon. And by the way, for the information of everyone, that number 1 ang Davao Region. Last 2024, am I right? So natalo ang Region 9, lahat po ng region. Nangunguna po ang Davao Region. Mukabat sa 27 ka mga eskwelahan ang misakmit sa gold medals, 9 sa silver medalist, 5 ka bronze medalist ug 1 ka Medallion of Excellence awardee nga nagpakita og talagsaong abilidad ug determinasyon sa nagkalain-laing skills area sa kompetisyon. Usa ang Core Institute of Technology Incorporation nga misakmit sa gold medal alang sa Information Technology o IT. Sa lahat po ng estudyante na kumukuha ng technical vocational education, tayo po ay nare-recognize ng gobyerno, especially ng TESDA. At meron po tayong pupuntahan, hindi lang sa local kundi abroad. Human sa kompetisyon, ang mga gold medalist maoy mo representar sa Davao City sa umaabot nga Regional Skills Olympics, din ilang daton ang garbo ug abilidad sa syudad sa mas dako nga entablado. Gilauman nga pinaagi niini nga inisyatiba, mas dagan pang mga Davaoenyo ang maengganyo sa pagpalambo sa ilang kahibalo ug kahanas alang sa umaabot nga trabaho. Para sa Madeo, Davao, ako si Lawrence Igloria. Kalinaw Village nakaserbisyo na og 198 ka mga kanhi rebelde o ginatawag na karon rescued friends. Sukad kini giablihan. Ang dugang detalye atong sayron sa report ni Potpot Maranyon. Sukad giablihan ng Kalinaw Village nga nahimutang sa Barangay Mahayag, Bunawan District, Enero tuig 2021, nakahatag na kini og serbisyo sa kapin 198 ka mga former rebels kon friends rescued. Sumala pa ni Bernadette Tablizo, Center Overseer sa Kalinaw Village, nga Abril tuig 2023, temporaryong nagsarado ang Kalinaw Village tungod sa wala na kini nabilin nga kliyente. Nag-abli kini usab Enero tuig 2025. Nag-temporary siya og close is because wala na kliyente ang Kalinaw Village. Na-reopen lang siya, ma'am, is last January 2025.
ang magpag-operate, pero ang kliyente na mo, admission nila is June 11, 2025. Sa kasamtangan anaa sa 12 ang mga kliyente sa Calino Village, din upat dinhi mga babayi. Padayon sila nga ginahatagan og psychological intervention, capacity building, positive life skills, spiritual enhancement, financial assistance, ilawom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP. Upat ka tuig sukad nga opisyal nga gideklara ang dakbayan sa Davao nga gawas na nakini sa impluwensya sa 8 grupo. Padayon ang Calino ug Kalig-on nga nasinati sa dakbayan. Ang maong kalampusan bunga sa hinuusang paningkamot sa lokal nga panggamhanan, kapulisan, militar ug komunidad aron mapadayon ang kalinaw ug kaluwasan sa dakbayan. Gilauman usab nga pinaagi sa nagkadaiyang peace building ug development programs, mapadayon ang kalig-on sa komunidad ug mas mapalambo pa ang kahimtang sa panginabuhian sa mga residente. Samtang sa nagkaduol nga selebrasyon, nanawagan ng mga otoridad sa publiko nga padayon ang kooperasyon ug pagbantay aron mapreserba ang kalinaw, kaluwasan ug kalambuan sa dakbayan sa Davao. Marso 24 tuig 2022, gideklara sa Philippine Army 10th Infantry Division nga insurgency-free na ang Davao City human mabungkag ang mga nabilin nga grupo sa New People's Army nga kaniadto naglihok sa pipila ka mga upland area sa Dakbayan, ilabi na sa Pakibato District. Gipahimatud ang subkini pinaagi sa Resolution number 115-22 series of 2022 isip pag-ila sa pagpaningkamot sa militar, kapulisan, lokal nga panggamhanan ug komunidad sa pagpatunhay sa kalinaw ug kalinong sa syudad. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. 34 ka mga e-bike gikan sa usa ka grupo ang opisyal nang gi-turnover ngadto sa Davao City Muslim Affairs Office. Aniya ang detalye. Pinaagi sa gipahigayang livelihood project distribution ceremony, 34 ka mga e-bike gikan sa Own for Relief and Development Association Incorporated. Ang opisyal nga gi-turnover ngadto sa mga benepisyaryo nga napili si Davao City Muslim Affairs Office. Ang maong turnover gipangunahan ni Sheikh Mohammed Nagi, Director sa Own for Relief and Development Association Incorporated. Nga gikan pa sa nasod Egypt, kauban si Deputy Mayor Gabriel Nacan, labaw sa Davao City Muslim Affairs Office, kauban ang mga benepisyaryo ug uban pa. Today, this project is e-bike. It's helping the people to have income. That's better to give the people food or give just money. The money, it will be finished. But when we give the people one project, it will help the family to have income every day. Pinaagi ni ining mga e-bike, gilauman nga mahatagan og sustainable livelihood ang mga benepisyaryo aron makatabang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglanon ug mas mapalambo pa ang ilang panginabuhi. Amo ginatudlo is sustainable, dili ta sige pangayo lang kundi ituon po nato ang bawat isa og makabuhat og kanang dili na sila maging sige pangayo, sige na lang po sila og sa sunod sila na po na makatabang. Mo na mong aim gyud. Ang mga benepisyaryo gikan sa unom ka mga Muslim tribe dinhi sa Dakbayan. Din ang mga mismo ang mga deputy mayor ang namili sa mga benepisyaryo. Aduna sa 5 ka mga Kristiyano ang nahatagan ni ini, ingon man mga balik Islam nga residente sa Dakbayan. Kani sir, gi-assign me sa nag-donate from Egypt na ang Own Foundation, nangita sila og communities na pwede na tuwatagan. So kami mga unom ka deputy mayor sa Davao City Muslim Affairs, nangita mi og mga from the poorest of the poor na pwede gyud sila kana ganing deserving kaayo og dagag pamilya. Usa sa mga nakadawat ni ini si Johnny Daurong gikan sa Maa San Rafael. Tulo ka tuig na kining nagadrive ug dako niyang pasalamat nga aduna na kini sarili nga e-bike nga dakong tabang sumala pa sa iyahang panginabuhian. Dakong pasalamat nga nahatagan mi ani nga opportunity nga makatabang sa amo sa inadlaw nga pangangailangan namo sa kinabuhian. O Ramadan koron importante kay na sa mua, so murag mao na ang pinakadakong blessing na nadawat namo karong Ramadan. Present sub sa mga turnover sa 1st District Councilor Ragdi Nino Ibuyan, mga deputy mayor sa Muslim tribe o guban pang mga representante gikan sa mga nagkalain-laing organisasyon ug lokal nga panggamhanan. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Madayaw, Madayaw, Davao. Mag 5S kontra dengue. Kung walay lamok, walay dengue. Search and destroy breeding sites. Susihon, pangitaon o gubo ng mga posibleng kapuyan sa lamok, sama sa botelya, ligid, paso, lata, basurahan, drums o guban pang mga butang nga mapunduhan og tubig.
Seek early consultation. Sayo magpakonsulta sa pinakaduol nga health center o ospital kung kita na ay ginabati nga sintomas sama sa kalintura sulod sa tulo ka adlaw, rashes o sakit sa ulo. Secure self-protection. Siguraduhon ang pagprotekta sa pamilya o kaugalingon pamaagi sa paggamit og insect repellent o moskitero o mosquito net o sa pagsuot og long sleeves. Support indoor and outdoor spraying in high-risk areas only. Atong suportahan ang ginahimong pamaagi sa gobyerno sama sa fogging o spraying kung ang isa ka lugar kay adunay taas nga kaso aron malikay sa sakit nga dala sa lamok. Sustain hydration. Kanunayon ang pag-inom og oral rehydrating salts o tubig kung kita na ay ginabati nga simptomas sa sakit nga dengue. Aron mas mapalambo pa ang paghatag og serbisyo publiko sa lokal nga panggamanan ngadto sa katawhan, gimugna ang Davao City Contact Center. Pinaagi sa Davao City Contact Center kon DCCC, mas paspas nga makakaordina ang mga Davaoenyo sa ilang mga concern ug uban pang mga pangutana bahin sa Davao City LGU sulod sa 24 oras. Alang sa mga bot magpadangat sa ilang concern, pwedeng mutawag sa DCCC sa telephone number nga 082-235-9999. Aduna sab kini 8 ka mga mobile numbers nga naka-flash sa inyong screen nga mamahimo ninyong tawagan. Madayaw, Madayaw, Davao. Dokumentaryo bahin sa ika-100 nga tuig sa Davao City Hall ipasundayag sa mga eskwelahan ug sinihan. Ang dugang detalye sa report ni Lawrence Igloria. Gilaraw sa Davao City Office for Culture and the Arts ang pagpasundayag sa 10-minute nga dokumentaryo bahin sa ika-100 nga tuig sa Davao City Hall nga gipanganlan og Davao City Hall ang Piping Saksi. Human sa opisyal nga premiere ni ini kaniadtong Lunes sa Cinematheque ning Dakbayan. Sumala kang Oscar Kasaysay, head sa Davao City Office for Culture and the Arts nga nagpadayon ang ilang panaghisgot sa mga eskwelahan, universidad ug mga sinihan sa syudad aron mas daghan ang makatan-aw sa baong dokumentaryo. Among ginaawhag, mubo lang ni siya para masabtan po sa mga kabatan-unan. Kay kung mag-iskot magutag kasaysayan, ay boring kaayo ni siya. Pero amo gyud ni siyang gihimo nga mubo, precise o maingon nato nga appeal dinhi ang mga icons of Davao. Kay para masabtan nato nga ang kasaysayan bahin gyud ni sa kwento sa mga taga Davao. Giplano usab nga ipalabas ang maong dokumentaryo sa mga sinihan sa Davao sa dili pa magsugod ang ilang regular nga movie showing. Ingon man ang pagtuyok sa mga tulungaan aron mas dagan ang makasabot sa kasaysayan sa syudad. Samtang miingon sab si Davao City Mayor Sebastian Basta Duterte, pinaagi sa mensahe nga gibasa ni Councilor Al Ryan Alejandre nga sa sulod sa usa ka siglo ang City Hall nagpadayong nagserbisyo isip sentro sa maayong panggobyerno, pagpalambo sa komunidad ug manunsayon og inklusibo nga pag-uswag sa Davao City. Hinaot nga ang atong City Hall magsilbi nga pahinumdum sa kalikon sa atong minamahal na syudad ug hinaot padayon pa kita nga magtinabangay isip usa ka hiniusang komunidad alang sa atong kalabuan ug kayuman karon ug sa mga umaabot pa ng mga tuig. Ug akong ginaawhag ang mga kabatan-una na hinaot unta kubo abuti sa iyong tulunghaan mutan-aw ta ug naapod may i-produce nga mga 2-minute reels for social media para mas masabtan pagyud sa atong mga bata unsa ka mahinungdanon ug unsa ka importante ang pagtuon sa atong kasaysayan. Para sa Madayaw Davao, ako si Lawrence Igloria.
Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino nga nagpadayon sa pagpakita og suporta og pag-ampo alang sa luwas nga pagbalik sa nasod ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gipahayag kini ni Duterte kadtong Miyerkules, Marso 11 nito'y 2026 ato sa Bring Him Home Mass nga gihimo sa San Pedro Cathedral sa Davao City. Informal sab niya kining gitambungan uban ang mga supporters aron manawagan sa kagawasan og luwas nga pagpauli sa kaning Pangulo sa Pilipinas. Kahinumduman nga tuig na ang milabay human nga gisakop kini sa Philippine National Police ug gidala nayon sa ICC Hague, Netherlands. Every time merong opportunity na mag-apply ng interim release, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gagawin yon. Kahit pa man i-deny yon at alam natin na i-deny yon ng korte, gagawin pa rin natin. Matod sa Vice Presidente nga padayon silang mangita ug mga paagi aron mapadali ang aplikasyon alang sa interim release sa iyang amahan bisan pa man og ilang gilauman nga mahimong balibaran kini sa korte. Sa iyang pakigpulong sa mga mamahayag human sa misa, gibutyag sab niini nga nahisgutan na nila kini uban sa mga abogado sa iyang amahan isip kabahin sa ilang legal nga mga estratehiya. Message, nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino ngayon na nakikisa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-kidnap sa kanya sa injustice na ginawa sa kanya. Isang Pilipino na kidnap ang gobyerno nila sa ibang bansa para yung Samtang human sa misa usa ka walk for justice ug candlelighting ceremony ang gipahigayon sa Rizal Park nga giorganisa sa mga Duterte supporters. Gawas sa mga supporters ang mitambong sab ang mga opisyales sa syudad ug nagpahayag sab sa ilang mga sentimento sama na lamang nila Councilor Danilo Dayang Hirang ug uban pa. Nagalaong paghihapon sa karon ang mga Damawenyos nga makauli og luwas ug hapsay ang kanhing mayor sa syudad o presidente sa nasod. Para sa Maneo Davao, ako si Simon Abarsolo. Sa pag-obserba sa Fire Prevention Month karong bulan sa Marso, nagpahimangno karon si Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa tanan sa kamahinungdanon sa pag-amping sa mga panimalay ug mga kagamitan. Ilabi na nga ubay-ubay na ang natala nga sunog sa syudad. Sumala ni retired Police Colonel Alfredo Baluran ang labaw sa CDRRMO. Iyang gipasabot nga kung mahimo likayan ang paggamit og mga low quality nga mga extension wire nga mao ang sagad hinungdan sa sunog. Ginauhag nato ang mga atong mga kaigsuonan nga ipadayon gyud nato no ang atong pag-amping sa ato ang mga properties no sa atong mga kaugalingong panimalay no before ta mulakaw sa ato ang panimalay hinumduman nato no atong hinumduman na dapat i-switch off nato ang katong mga unnecessary na mga appliances o katong dili nato kalimtan no mostly na the causes of kining fire is kana bitaw nga mga extensions nato na low quality na mga gamit, so kung pwede likayan nato na siya sa paggamit kay aron malikay ta sa sunog. Matud pa niya nga sa bulan sa Marso, taas ang fire calls nga nadawat sa Davao City Fire Bureau. Din halos matag adlaw aduna sila madawat. Kini nagpamatuod nga kinahanglan gyud ang kanunay nga pagbantay ug pag-amping. Ilabi na nga sumala pa niya nga ana-ana ang panahon karon sa transition sa El Nino. Mas init ang panahon ug mas taas ang peligro sa sunog. Ilabi na gyud karon no kay naanata sa transition period no sa El Nino. Medyo init no masinati nato ang init no panahon, so mag-amping ta kanunay ilabi na gyud sa atong kaugalingon. Kahinumduman nga pipila na ka mga insidente sa sunog ang nahitabo sa dakbayan sukad sa pagsulod sa bulan sa Marso. Apil na niini ang sunog ni adtong Marso 3 sa Purok 1 Lower Dampa sa Maa ug Marso 4 sa Purok Artiaga, Barangay Aurora Rojas Avenue. Diin pipilasab ka mga pamilya ang apektado niini. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Gilusad na sa Davao City Tourism Operations Office, kauban ng Department of Tourism kon DOT 11 ang Davao City New Tourism Circuit nga gitawag og Suroy-ta. Atong sayron ng dugang pa nga mga detalye sa report ni Simon Abarsolo.
Gilusad sa Davao City Tourism Operations Office kauban ng Department of Tourism 11 ang pinakabagong tourism circuit sa Davao City. Kini ang Abundant Harvest, Purusato Davao, Davao City Food Crawl ug Market Experience. Gitawag og suroy ta ang maong inisyatibo di naghanyag sa mga giandam nga travel routes nga nagpasundayag sa agrikultura, kalami sa pagkaon, kultura ug kabilin ug mga lokal nga merkado sa syudad alang sa mga turista nga buot mobisita sa syudad. Tumungsab niini nga mapalikon pa ang posisyon sa syudad isip usa sa mga nagunang destinasyon sa turismo sa Mindanao. Ang vision kita mo is really want to connect Davao City, not just to Davaoenos, but to everyone who wants to visit Davao City. So now, we are just beyond the 4 festivals. We are now focusing on community-based tourism, we're focusing on new circuits, and we're now focusing on new experiences. And with this, we're very happy because we're not alone. We are supported by many friends from the private sector. We also have from our CP government offices. Pinaagi sa maong tourism circuits, gilauman sa mga opisyal nga mas mailhan sa mga bisita ang mga nagkalanlaing kasinatian nga ma-offer sa syudad, gikan sa farm tours ug food adventures hangtod sa pagdiskubre sa lokal nga kultura ug merkado nga makatabang usab sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya ug pagsuporta sa mga komunidad. We really commend the CTOO and all partners for this milestone and look forward to seeing these tours inspire more visitors to explore, experience, and truly appreciate what makes Davao special. Dako usab ang pasalamat ni Mary Grace Belvis, ang owner sa Belvis Durian Farm sa Barangay Wangan sa Kalinan District. Tungod kay usa kini sa napili sa syudad nga air accredit isip parte sa Abundant Harvest sa tourism circuit. Inumpisahan ko kasi yung aming farm tourism na ano is parang ang nasa isip ko noon meron kayang magbisita, meron kayang magdating or maka-appreciate nung gagawin namin kasi malayo ang Kalinan malayo ang Kalinan but maraming naka-appreciate, maraming na so even lalo na nung nakita namin na na-appreciate din ng City Tourism, ng DOT, yung aming ginagawang effort para ma-promote ang durian dito sa Davao at sa ibang bansa at sa buong mundo na may chance pala talagang ma-appreciate ng mga tao at puntahan at bisitahin at ma-appreciate yung tinatawag nating durian tourism. Ample ang buhatan lakip na ang mga nagkadayang tour operators sa syudad alang sa buot mula aga aron nga aduna sila'y guide sa mga posibleng kalaagan dinhi sa atong tagmayan. Para sa Manayong Davao, ako si Simon Amarsolo. Araw ng Davao sa distrito, may bisita na sa mga barangay sa syudad. Kung asa ang unang ibisita, atong Siron pinaagi sa report ni Lawrence Igloria. Sadya ug nagmalipayon ang mga residente sa Barangay Matina Aplaya sa syudad sa Davao atol sa selebrasyon sa 89th araw ng Davao. Personal nga gibisita sa lokal nga panggamahanan sa Davao ang Barangay Matina Aplaya aron magdala og nagkaninlaing aktibidad sama sa mga performances ug raffle draw sama sa grocery packs ug household items nga nakahatag og dugang kasadya sa mga residente ug anaa sa mga comedians nga gikalingawan sa mga residente. To yung mas ipadaghan kita mo ang mga papremyo sa mga distrito na event. So mas daghan sa inyo ang makadao. Dili lang ka na, daghan pag nakasako sa bulas, grocery items. Tumong sa araw ng Davao sa distrito nga madala ang diwa ug kasadya sa selebrasyon sa 89th araw ng Davao sa mas dagang komunidad. Ilabi na sa mga barangay nga layo sa sentro sa syudad ug sa mas dagang Davaoenyo ang makaapil ug makabati sa selebrasyon. Pinaagi niini, mapaligon usab ang panagiusa ug pakig-ubanay sa mga Davaoenyo samtang nagpadayon ang pagsaulog sa 89th araw ng Davao sa nagkadaiyang distrito sa Davao City. Nalipay mi nga diri nahil ang araw ng distrito labi na sa itong pag-celebrate sa 89 araw ng Davao nga sadya o nalipay yun mi nga diri dahil sa among barangay o pasalamat mi ka mayor nga napilian o sa City Tourism ang among barangay nga diri mahil ang maong araw ng distrito.
Para sa Madayaw Davao, ako si Lawrence Igloria. Madayaw, Madayaw, Davao. Mga importanteng pahinumdum bahin sa pedestrian lanes o pedestrian crossing sa dakbayan. Sa pedestrian lane o pedestrian crossing, kinahanglang mo preno ug muhunong ang mga sakyanan alang sa sibisan kinsang motabok, ilabi na ang mga bata, estudyante, senior citizens ug mga persons with disability. Ang driver nga madakpan tungod sa wala pagrespeto sa pedestrian lane, makamulta og dili moubos sa 200 pesos tungod sa violation of pedestrian crossing rules. O posibleng dili ma-renew ang rehistro sa sakyanan. Alang sa mga manabukay, kinahanglan nga alerto ug magmabidantayon sa dalan sama sa paglikay sa paggamit og cellphone o di baka mga gadgets kung motabok. Hulata nga muhunong ang sakyanan una motabok. Importante sab nga motabok sa mga saktong tabukanan gamit ang pedestrian lanes o overpass. Ug sa mga sakyanan nga maabtan og stop sign sa intersection o traffic light, bawal muhunong sa pedestrian lane. Kinahanglan nga wala nakatamak ang ligid sa pintura sa pedestrian lane. Ang driver nga makasupak niini dunay multa nga 500 pesos tungod sa disobedience to official traffic road or pavement markings. Pwede sab nga maapektuhan ang pag-renew sa rehistro sa sakyanan. Samtang kung ang driver hapit makadisgrasya og manabukay sa pedestrian lane, pwede kining i-charge og reckless driving nga dunay multa nga di moubos sa 1,500 pesos. Pahinumdum sa mga motorista ug sa mga manabukay o mga pedestrian, sundo nato ang mga traffic signs ug balaod trapiko arong malikay sa disgrasya. Ang disiplinadong Dabawenyo mutuman sa balaod trapiko. Madayaw, Madayaw, Davao. Mutyan ang Davao 2026 candidates may bisita sa Paquibato District alang sa ilang community service activity isip parte sa Mutyan ang Davao 2026 competition. Atong sayro ng highlights pinaagi sa report ni Simon Abarsolo. Isip kabahin sa ilang advokasya o paghatag og serbisyo sa komunidad, gibisita sa 20 ka mga kandidata sa Mutyan ng Davao ang kabukiran sa Paquibato District aron makig-uban ug makaila sa mga kultura ug tradisyon sa Ata Tribe community. Kini kabahin sa ilang immersive cultural experience activity. Usa sa mga highlights sa kalihukan mao ang pagbuhat og minutlutan, pagsayaw sa ilang tradisyonal nga sayaw ug pagtilaw sa ilang tradisyonal nga mga pagkaon. Tinola nga uga per like last week especially ang tangla. 10 out of 10. We'll try it again. Familiar mo og lasa sa kinilaw, more sa kinilaw. Tawag ani nga kanon nga Walay lang sa given nga ang man is langsa siya magtuon pero kung bukod sa inyo lang yung style ng ito, kung wala yung tawag ani the best. Lakip sab sa ilang pagbisita, mao ang pre-planting activity diin usa-usa nga nagtanom ang mga kandidata. And I have a hard time speaking in Bisaya, so it's like a big learning curve for me, and I'm really appreciating that right now. For this experience, I want them to learn to appreciate community. In our world right now, people are being more divided, especially through screens. Even in their own houses, people don't really talk. I really want the next generation to feel the warmth of the community and feel how important it is to have somebody to have your back. Ang pinaka-importance sa planting trees, matabangan na itong environment. Number one is ang soil erosion mapungan and also shade siya sa ato. Then, naghatag sa pressure sa ato. So, it's better to plant more trees to save our environment.
Dayong mibisita ang mga kandidata sa Bahayahay Project sa City Government of Davao Peace 911, isip experience sa paghimo og pandesal sa mga local business yang ginabuhat sa mga Ata Women Organization. Gawas pa niini, gisulayan usab sa mga kandidata ang tradisyonal nga paghabol o mas ilado sa ilang whipping activity. Ang mutya ng Davao dili lamang usa ka kompetisyon sa katahom ug talento apan usa-usab kini ka plataporma aron mapalambo ang pag-amuma sa atong kultura. Ug pinaagi sa ingon ani nga mga inisyatibo nagapadayon ang mga kandidata sa pagpakita nga ang tinuod nga Davaoeña makita sa pag-alagad, pagrespeto sa kultura ug paghatag og inspirasyon sa uban. Because they are born to lead. Para sa Maneo Davao, ako si Simon Marasolo. Preliminary competition sa Mutya ng Davao 2026, malampuson nga gipahigayon. Sentro niini ang pagbida sa mga nagkadaiyang tourist spot attractions sa syudad. Atong sayro ng highlights sa report ni Simon Abersolo. Sadya nga gipahigayon ang preliminary competition sa ikaw 53 nga Mutya ng Davao. Din gipasigarbo ang katahom, kaalag ug garbo sa mga Davaoeña samtang mirampa sa entablado ang 20 ka mga Davaoeñas kanitong Domingo, Marso 8 ng tuig 2026 sa Annex Event Center sa SM City Davao. Sa maong kompetisyon, gipasigarbo sa mga kandidata ang ilang Davao City inspired costumes sama na lamang sa Rojas Night Market, Crocodile Park, Magsaysay Park, Waling-Waling, Philippine Eagle ug uban pa. Sundan kini sa cocktail fashion show sa Love and Styles ug ang evening gown segment nga nagpakita sa elegante sa mga kandidata. Gawas sa runway ug fashion segments, gihimo usab ang preliminary interview diin. Gipangutana ang matag kandidata ug usa ka pangutana aron matest ang ilang kaalam, personalidad isip usa ka mutya ng Davao. If crowned Mutya ng Davao, how will you lead and take action in relation to this photo? Davao City has been standing for over 100 years, and that is because of its people. We are in charge of taking care of our city, because without us, the city will also be nothing. When I see Davao City, it's not about the buildings, it's about the people who are responsible enough to take care of it. And I want to be the scaffolding of Davaoeños. But one pole is not enough to hold a building or a city, because Davao City stood still strong for 100 years because of Davaoeños who choose to live for Davaoeños. Thank you. Is, if crowned Mutya ng Davao, how will you lead and take action in relation to this photo? As Mutya ng Davao, I will use my platform to inspire others in order for us to see the importance of security that Davao City is offering to every Davaoeño. I want them to be well informed about our own rights, about Davao City's purpose in terms of its implementation. However, I cannot do that alone, because alone I can do so little, but together we can do so much. Thank you.
Ang mapili nga mutya ng Davao 2026 makadawat og 300,000 pesos in cash, samtang ang mga runner-up makadawat usab og cash prizes sama sa D1 ng Davao 200,000, Sinag ng Davao 150,000, Pag-asa ng Davao 100,000 ug ang Patubay ng Davao nga 75,000 pesos. And we're very happy to see na daghan kaayong mga Davaoenyo ang naadiri. Palakpakan nato ang mga supporters, ang pamilya, ang handlers, makeup artists, o tanan nga nag-effort to be here. On behalf of the City Government of Davao, we would like to express our gratitude to all the Davaoenyos for celebrating with us for the 89th Araw ng Davao. And today marks another milestone for Mutyanan Davao as we celebrate its 53rd edition. So today, you'll be experiencing something spectacular from our candidates. They prepared many days and months for this. And I hope na tagaan na ito sa daog saktong palakpak. Koronahan na karong maabot ng Marso 20 ng tuig 2026 sa USEP Gymnasium ang mamahimong mutya ng Davao 2026. Mamahimusab nga moadto sa City Tourism Operations Office alang sa libre nga ticket ni ini. Para sa Madeo Davao, ako si Simon Abarsolo. Ug mo kadto naglangkob sa Madayo Davao karong buntaga at ang kanunay mga balitang impormasyon matag simana. Live via Facebook page, YouTube ug TikTok account sa Madayaw, Davao. Be updated sa tanang mga mahinungdanong impormasyon gikan sa City Government of Davao. I-follow ang Facebook page sa Madayaw, Davao. Igon man paminaw sa 87.5 Davao City Disaster Radio. Ano na tamo padayon no daghang aktibidad ang araw ng Davao karon tuiga. Unsay imong ginatangan? Syempre mutya. Sa ginatangan Yes. ng Davao no. So ang mutya ng Davao Coronation Night mga Davaoenyos no. That's March 20 sa USEP Gymnasium. O before pud ana Sir Rial, napod tay interview rounds for mutya ng Davao. May tabo na siya sa Santa Lucia Mall karong March 15. So magkita-kita kita mga Davaoenyos sa mga mutya ng Davao activities. Excited na gid ko mabalaan gid sa sunod na makoronahan. Grabe no, grabe pagsala no. Dili gid ko nga mapagwapa lang, dili lahi gud nya with the purpose po ang pagiging mutya ng Davao, di ba? Di yun lalim. Sir Rial, sa look forward. Dili look forward na ang akong yung mga aktibidad nga ginatangan kaning mag food bazaar na gani, natay mga truck diha. Food truck og syempre kaning ginatangan matag tuig gani nga Ironman nga ginapasigarbo ginato dinhi sa Dakbayan sa Davao. So daghan pa og syempre makita sa ato karong 28 ang Parada Davaoenyo kay Socio Civic Parade. Daghan kita og mga partisipante nga nakita na ako sa listahan. Grabe na ubay-ubay na gyud gusto mo salmot sa maong parada. Sige lang atangan nato na. Og syempre atong pasalamatan sponsors RC Dental diha sa may Maa Davao City og laag kamo sa Coffee by the Way sa may Katakunan, Davao City. Ikaw, basi na kayo pasalamatan. Pasalamatan po na ako mga sponsors, no? Luxmed Aesthetic and Wellness Clinic for my skin, Lux Beauty Bar Davao for my nails, og mag-greet po ko og happy birthday kang Doc Marnie of Luxmed. Happy birthday, Doc! Birthday niya ron. Tala ko, birthday day ni Yuan, akong anak karon. Birthday niya karon. So happy birthday. Sige lang, unya. Ambot asami. Ako may plano. Anyway, sige lang. Salo-salo siguro gamay. Pasalamatan lang. Simba kay para sa mayong panlawa. Saan na lang siguro? Yuan. Okay. Okay na ta? Okay na ta. Okay na. Davaoenyo sayo kalimti. Musunod kita sa tanang balaod o pulisa sa itong panggamanan. Timani ka nun ay basta Davaoenyo. Disiplinado. Ang susunod nga higayon ako ang Mutya ng Davao 2024 Hanambi Speech Show. O ako usab si Rial Surotse para sa Madayaw, Davao!
Padulong sa kauswagan alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas, sa balod sa panaghiu, sa walay sulog na makabanlas. Midagayday sa kahayag ang balod sa mga gasa, dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao, madayaw, madayaw, madayaw Davao, madayaw, madayaw, madayaw Davao, madayaw, madayaw Davao. Kagutom katalagman kalisod batukan, amo mahon edukasyon kalinaw kinaiyahan, negosyo turismo, trabaho magmalahot tayo, ekonomiya agrikultura, infrastruktura palambuon, sa kauswagan walay dabawenyo nga mabiyaan, magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, madayaw